Ngayon po ang ika-apat na araw ng bagong taon. At kapag papasok po ang bagong taon, ang bawat isa, aminin man po natin o hindi, dumarating tayo sa punto ng ating kaisipan na siyang ating ninanais, na kung atin titignan yung nakaraang taon na atin pong pinagdaanan, dumarating tayo sa pagtingin na sana naman sa taong ito ay kung naranasan ko ang mga bagay na ito na hindi ko gusto pero pinagdaanan ko, sana naman ay mas mabuti sana yung aking taon sa taong ito. At kung kayo po ay medyo mahilig pa sa mga social media, even kayo ay young or young at heart, wala naman pong problem doon, ay meron pong sikat na mababasa tayo. Ang sasabihin nila, akin ang taon na ito. Na ang ibig sabihin lamang nun ay they manifesting na itong taon na ito ay maganda para sa kanila. Pero alam natin yung realidad. Nabanggit ko na nga po kanina, 4 na araw na po ang lumipas. Hindi ko po alam kung ano ang inyong mga naging karanasan nung January 1, January 2, January 3, at now, January 4. Pero isang bagay po ang totoo. Sa 4 na araw na yon, sa 3 araw na yon na dumaan, aminin na sa hindi, yung ine-expect natin na smooth sailing ng ating buhay, ay doon pa lang sa January 1, kung maaga kayong nagising, ay hindi na agad natin nakamtan. Kaya naman po, sa mga bagay na yon, dahil meron tayong nararanasan na mga bagay na hindi natin gusto, which is pain and suffering, meron tayong isang bagay na nais. At ito yung comfort. Gusto natin ng kaaliwan every time na ako ay nakakaranas ng mga bagay na nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ako'y nasasaktan o ako ay nahihirapan. Pero ang tanong po ay, saan ba natin hinahanap yung kaaliwan na ating hinahangad? At dahil hindi ko po alam ang lahat ng kasagutan, dahil po modern na naman po ngayon, if you want to know something, kunin mo yung mobile device mo, pumunta ka lang sa isang site, then i-type mo yung bagay na gusto mong malaman. So, pumunta po kay Google, then tinype ko lamang saan hinahanap ng tao yung kanilang comfort. And wala, nagbigay po siya sa akin ng mga kasagutan. At tingnan po natin muna itong mga bagay ito. Una niya pong binigay ay yung social and emotional comfort. So, ang number 1 daw pong ginagawang comfort ng mga tao, yung social and emotional. Ano po yon? Una, through relationships. So, kapag ang tao ay nasasaktan, nahihirapan, ang gusto niya, samahan ko, kung siya ay close sa family, sa pamilya niya, gusto ko mag-spend ng time sa family ko para maaliw naman ako. Kung hindi siya ganun ka-close sa kanyang family, pupunta siya sa friends o kung sino mang mapagkakatiwala ang tao niya. Next, yung empathy. Ito po yung panahon na kapag tayo ay nasasaktan, tayo ay nahihirapan, gusto ko lamang na may isang tao na kapag nagsasalita ako, ilalabas ko lamang, makikinig lang siya at i-affirm niya na, oo nga, sige, ganyan ngayon. And lastly, is yung pagtulong sa kapwa. Helping others, na pakiramdam nila, para sila ay maging okay, hanapin ko yung purpose sa buhay. At ang purpose ko sa buhay ay tumulong sa mga tulad kong nangangailangan. So, yun po yung social and emotional comfort. Pangalawa, tinatawag po nilang
environmental comfort. So ito naman po, una is about nature. Ito po yung mga tao na kapag sila ay malungkot o medyo nahihirapan sa buhay, lalakad lang yan, makaamoy lang ako ng sariwang hangin. Yung iba naman po, kung medyo katulad ko po na medyo laid back, sa bahay lang, hihiga lang ako doon, punta lang ako doon sa paborito kong pwesto, o kung pupunta lang ako sa higaan ko, then, okay, tutulog ako. Pagkagising, okay na. Iba naman po, atmosphere. So, gusto niya yung pag-ilaw, gusto niya may mga kandila o something na maganda yung ambience. Next po yung activities and hobbies. So, ito naman po yung, meron sila tinatawag na creative outlet. So, sa mga artistic, yan yung mga nagpe-paint, ilabas nila yung kanilang naramdaman through painting. Yung iba is nag-write, sumusulat, tumutugtog, o gumagawa ng kung ano-ano. Yung iba po, kung talented talaga, o mahilig lang sa music, makikinig lang ng mga kanta na magpaparelax sa kanila. At yung iba po is nagbabasa, pupunin yung isang paborito ng libro, babasahin, okay na ako. Then, yung iba po, nagluluto, especially tayo mga Pilipino, may tinatawag tayong comfort food, na kapag malungkot ako, meron akong hinahanap, okay. Pag nakain ko yan, okay na ako. At yung iba naman po is yung mind and body practices. Ito naman po yung mga tao na gagawin sa pamamagitan exercises. Papagurin yung sarili para umokay na siya. Yung iba naman po, mindfulness. Ito yung mag-iisip lang siya ng mga bagay-bagay, meditation, personal reflection. Then, yung iba po ay self-care. Pupunta ng mga spa, magpapaganda, magpapagwapo, mag-relax. And lastly, yung spiritual internal comfort. So, yung iba po faith-based. Pero even they are faith-based, simple lang naman po yun. Hindi ibig sabihin na sila talaga ay merong paniniwala sa Diyos. Kundi ang gagawin lang nila, merong mga Bible verses, merong mga godly quotation. So, babasahin ko lang yon. Kahit hindi ko naiintindihan yung ibig sabihin nun, at least may sinabing maganda doon, okay na ako doon. Marerelax na ako. And lastly, yung life review. Babalikan ko lang yung kwento ng aking buhay. So, doon po ba sa mga ibinigay sa atin ni Google ay nakita natin yung ating sarili na every time na ako ay nalulungkot dahil ako ay nasasaktan, ako ay nahihirapan dahil sa kabila na expected ko na sa akin nung taon na to, January 1 pa lang ay hindi na okay, ay at least ma-relax ako. In reality, itong mga bagay po na binanggit ko po kanina ay pwede naman po talagang magbigay ng pansamantalang kaaliwan. Lahat po yan ay pwede. Pero alam po natin na ang kaya nilang gawin ay tapalan, pansamantala, yung kinakailangan kong kaaliwan. Dahil ang kaaliwan po ay makukuha lang po natin sa isang tiyak na katotohanan. At bilang mga mananampalataya, dapat malinaw sa atin kung saan po talaga natin dapat hinahanap at mahahanap yung ating nag-iisang kaaliwan. Hindi lamang sa buhay pong ito, kundi hanggang sa ating kamatayan. At yung pong talata na binasa natin mula po sa liham ni Pedro, at yung katekismo po na ating binasa, ay magbibigay po sa atin ng kasagutan sa mga bagay pong iyan. Kaya naman po, sa unang Lord's Day po ng taon pong ito, ay ang sermon po na atin pong pakikinggan, ay meron pong tema na our only comfort in life and death. At meron po tayong dalawang mahalagang katanungan na sasagutin sa umagang ito para maunawaan natin yung ating nag-iisang kaaliwan sa buhay at kamatayan.
At bago po natin to simulan, tayo po muna ay dumulog sa ating pong Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy na kami po'y lumalapit sa trono ng iyong kahabagan at dinadalangin po namin na sa umaga pong ito mula po sa katotohanan ng iyong salita at gamit na rin po ang katekismo na amin pong pininiwalaan na katunog ng iyong salita. Nagpapaliwanag na katotohanan ng iyong mga salita. Hayaan mo po na patuloy ang banal na Espiritu ang magturo sa amin. At habang kami tinuturuan, dalhin po kami sa pananampalataya. At kung kailangan po namin magsisi, dalhin din po kami sa pagsisisi. At hayaan mo po na ang mga bagay na aming gagawin ay mangyari kung bakit mo kami tinuturuan, kami humantong sa pagsamba sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. Ang una pong tanong na dapat nating maunawaan o mabigyan ng kasagutan para maunawaan natin yung ating nag-iisang kaaliwan ay yung tanong na, what is this comfort? Kung meron tayong nag-iisang kaaliwan, ang tanong kaagad, ano yun? Kung hindi yun yung mga binanggit ni Google na nagagawa ko naman at sa aking experience, nagbibigay naman siya, kaso nga lang ay hindi niya na-maintain yung kailangan kong comfort, ano nga yung comfort na iyon? Ang comfort pong iyon ay yung the comfort of our salvation in Christ. O yun pong kaaliwan mula doon sa ating kaligtasan kay Kristo. Doon po sa mga unang kabanata ng liham ni Pedro, sa kanyang unang liham, ito po'y isinulat niya na meron pong layunin na magbigay ng kaaliwan doon sa mga mananampalataya na na-disperse sa iba't ibang lugar. At ang reason, sila ay pinapersecute. Ang reason ng kanilang persecution ay kanilang pananampalataya. At kung atin pong uunawain kung paano po isinulat ni Pedro yung kanyang ipapamanhik, kanyang sasabihin para maaliw po sila, hindi po natin makikita doon na ang sasabihin ni Pedro ay ganito, mga kapatid, para kayo ay maaliw, una, gawin nyo to. Pangalawa, pumunta kayo dito. Then, blah, 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 blah. Hindi po ganon yung pamamaraan na ginawa ni Pedro. Kundi, doon pa lamang sa pasimula, dinala niya na po ang mga kapatid natin mula sa Asia. Nung panahon na yon, doon sa katotohanan na dapat nilang maunawaan. Na ngayon, habang kayo ay nahihirapan, ang kaaliwang kailangan nyo maunawaan ay hindi mawawala doon sa kaligtasan nyo mula kay Kristo. At ito po yung bagay na dapat maging malinaw sa atin. Na kung meron man po tayong paghahanapan o kung saan man po natin masusumpungan yung hinahanap nating kaaliwan, una sa ating buhay, pangalawa, humantong man tayo sa kamatayan, ay doon po sa katotohanan ng ating kaligtasang tinanggap mula kay Kristo. Ang katanungan po, paano magbibigay o paano magdudulot sa atin ng kaaliwan yung katotohanang iyon? In reality, kapag meron po tayong nararanasang kalungkutan, para po yan ay magkaroon ng kaaliwan, hindi po pwede na yung magiging kaaliwan ko is below, hindi rin po pwedeng pantay sila, kailangan po yung kaaliwan ko, yung comfort is above. Kailangan hindi siya mababa doon sa nararanasan ko ngayon, hindi rin pwedeng pantay lang sila. Dapat above siya, mas
mataas siya. At ito yung itinuturo ni Pedro doon sa mga mananampalataya nung oras na iyon. Na kailangan niyong tignan kung ano ba yung kaligtasang tinanggap nyo mula kay Kristo. At habang kayo ngayon ay nakakaranas ng sufferings, ang sabi po ni Pedro, for a little while. Sa saglit na panahon, hindi ko po sure kung saglit talaga yon o mahaba po yon. Pero ang binabanggit lamang ni Pedro ay yung bagay na inyong tinanggap sa pamamagitan ni Kristo, which is yung kaligtasan nyo, ay hindi mo pwedeng i-consider na mababa doon sa suffering na nararanasan mo. Hindi mo sila pwedeng ipantay, kundi dapat mo siyang tignan na above mula roon. At kung titignan po natin yung pagtuturo sa atin ng katekismo mula sa bagay po ngayon na ano po ba yung comfort natin roon, ang sasabihin po sa atin that I am not my own, but belong with body and soul, both in life and death, to the faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sin, which His precious blood has set me free from the power of the devil. Sa pagtuturo po sa atin ng katekismo, dinadala po tayo doon sa pagtingin na ang kaaliwan natin ay yung maunawaan natin na hindi ako yung nagmamay-ari sa sarili ko. Kaya naman, hindi yung gusto ko, yung gagawin ko para makaalis ako dito sa suffering ko, o hindi ako yung gagawa ng pamamaraan para makaalis ako dito. Kundi ang comfort ko ay hindi ko na pagmamay-ari ito, merong isang higher na nagmamay-ari nito na may control sa lahat ng bagay, above doon sa suffering na meron ako. Kaya naman ngayon, hindi doon sa punto na lolokohin ko yung sarili ko na kapag nahihirapan ako, masaya ako, kundi nandun lang ako sa realidad na malinaw sa akin yung bagay na tinanggap ko mula sa Diyos ay hindi ko pwedeng ikumpara doon sa bagay na nararanasan ko sa oras na ito. So, dinedevelop po sa atin na bakit, ano yung kaaliwan ko about dun sa salvation is greater siya mula dun sa suffering. Pero maliban po doon sa idea na greater siya is hindi po tayo magkakaroon ng comfort kung wala pong assurance doon. Ibig sabihin ay yung comfort ko ay pwedeng magbago depende sa sitwasyon at sa panahon. Kaya naman po, maliban na yung comfort natin ay mula dun sa ating salvation, ang comfort pa natin na ito, yung the comfort of our full assurance. Excuse po. Yung pong comfort of our full assurance of our salvation in Christ. At kung atin pong titignan yung mga binanggit po kanina na mga pamamaraan ng mundo, ulitin ko na po, ang lahat po ng binanggit doon ay pamamaraan ng mundo. Maaring ginagawa natin, maaring nakakatulong sa atin, pero hindi siya lulunas doon sa karamdaman na kailangan natin. Tapik-tapik lamang yon. Para lang yon na kung nagkasugat ka, dumugo, nilawayan mo para mawala yung sakit. Mamaya, masakit na ulit yon. Kundi ang kailangan yung tunay na lunas. At bilang alam natin yung reality yon, nakikita natin yung mga bagay na ginagawa natin comfort, pansamantala talaga siya. Parang ganito. Isa po talaga sa nagiging comfort ko, okay lang po na medyo mahusgahan yun na po ako, ay dahil ako po ay medyo laid back talagang tao, medyo
Ang pinaka-comfort ko po talaga ay umupo. Kung meron po akong gagawin, pwedeng bumukas ng libro. Kung meron pang di nababasa, kumuha ng social media, mag-browse-browse, bla bla bla. O kaya naman, kung hindi siya kaya talaga, gagawin ko lang ay, hihiga lang ako sa aking kwarto, then, pipikit lang ako, kung makatulog man o hindi, okay na. Ayun. So, in reality, yun ay nagbibigay sa akin ng comfort. Pero malinaw din sa akin na darating yung punto na yung ginagawa kong yung pag-aliw sa sarili ko bilang isang laid-back na tao, merong mga pain and suffering na hindi niya kayang i-comfort ako. Kasi nakadepende lamang yon yung ginagawa kong pag-aliw sa sarili ko doon sa degree nun. Kapag mas mataas na, o kaya naman, nagbabago na. Kasi napakabuti po ng Diyos sa buhay ko, ang comfort ko nga po ay laid back, nagkaroon pa ako ng sleeping disorder, so even yung aking comfort ay, hindi ko na siya magiging comfort. Kasi magbibigay na rin siya ng stress, discomfort na rin siya. So, ganun po yung realidad na, kung titignan po natin, kailangan natin maunawaan bakit yung salvation natin is siya yung comfort natin kasi siya ay nagbibigay talaga sa atin ng complete assurance doon sa reality na kanyang binabanggit sa atin. Ibig sabihin, yung kaligtasan yon ay hindi nakadepende doon sa sitwasyon at doon sa kalagayang nararanasan nung tao nung oras na iyon. Ibig sabihin, hindi yun nakadepende kung okay siya o hindi. Hindi siya nakadepende doon sa ginawa ng tao sa kanya o nangyari sa kanya, kundi nakadepende yun doon sa tinapos na gawa ni Kristo. At malinaw rin sa atin ang realidad na ang lahat ng pain at lahat ng sufferings ay dulot ng kasalanan. At dahil nauunawaan ko ngayon, in the gospel, yung aking kaligtasan ay pinalaya ako mula sa mga bagay na yon. At hindi na nakadepende ngayon yung aking sitwasyon at kalagayan doon, hindi siya magde-define sa bagay na gagawin ko o ginawa nila, kundi sa tinapos ng ginawa. Magkakaroon ako ng isang complete assurance doon. Mga minamahal na kapatid, sa oras pong ito, patuloy po sa ating pinaalala na meron pong pain at meron pong suffering. Hindi po sa inyo ang taon na ito. Hindi nyo po maaasahan ang mga bagay na inaasahan nyo mangyayari sa inyo. Kung this 2026, ina-expect natin na first sa mga mag-aaral, kung medyo nakakuha ko ng medyo hindi magandang grado, nakatres ako. Okay na yun sa mga nag-engineering. Baka naman sa susunod ay mataas na. Who knows? Kung ako ay may karamdaman, baka naman mas healthy na ako ngayon. Sino po nag-start na ng kanyang yung Balik Alindog program? Sinimulan ko na po kanina. Hindi ko po alam kung matutuloy ko siya mamaya. Pero sinimulan ko siya kanina. May nagalok sa akin ng biskwit. Paumanin po, hindi ko po kinuha kasi start na po yung fasting ko. 12 pa po ako kakain. So, kung titignan natin, alam natin na merong pain at merong suffering. At mula roon, kailangan kong ma-realize na yung pain at suffering na nararanasan ko is epekto ng kasalanan. Ulitin ko po, lahat po ng sakit, yung pain at ng suffering meron tayo, lahat po yan ay epekto ng kasalanan ko, kasalanan nyo, kasalanan ng masamang mundong ito. Hindi tayo makakaiwas doon. But this is the good news. Yung kasalanan ko, yung kasalanan nyo, at yung kasalanan ng mundong ito ay hindi magde-define kung ano
yung bagay na ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo na kanya na pong tinapos doon sa krus ng Kalbaryo at kung saan naman hinihintay na natin yung kanyang pagkumpleto sa kanyang muling pagparito. At yun ay totoo, tiyak at sigurado. Kaya naman po sa ating buhay ngayon na pwedeng masalimuot at hanggang doon sa punto na mas nakakatakot in eternal life na mas masalimuot, ang assurance natin is yung kaligtasan natin mula kay Kristo. Ngayon na naunawaan na po natin yung atin pong kaligtasan, yung atin pong kaaliwan, ang next question ay, Pastor, alam ko naman yun eh. Ang problema, ba't di ako naaaliw? Maganda pong tanong yon na may Pastor, wala ka namang bagong sinabi eh. Palagi ko naman naririnig yan eh. In reality, lagi ko naman binabalikan talaga yung kaligtasan ko eh. Sinunod ko yung sinabi ni Martin Luther eh. Ipukpuk mo yung gospel sa ulo ko. Pinupukpuk ko naman po eh. Ang problem ay, hindi po ako naaaliw eh. Mas nakakapang-aliw pa nga sa akin nga, Pastor, yung kapag maglalakad ako, magja-jogging ako, kakain ako sa Jollibee, o kaya magpapasyal ako. Pastor, ano ba yung kulang? Bakit hindi ako maaliw doon sa sasabi mong kaaliw-aliw na tunay naman kung uunawain ko, siya naman talaga yung dapat nabigay sa akin ng kaaliwan. Kaya ngayon, sagutin natin yung pangalawang katanungan. Paano tayo makakapamuhay doon sa napakagandang kaaliwan na yon na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Una po ito, yung acceptance of our suffering. Pagtanggap doon sa ating mga paghihirap. Sa pagtuturo po ni Pedro, makikita natin kung paano niya po dinefine yung suffering. Binanggit ko na po kanina, naunawaan na po natin, na ang suffering ay epekto ng kasalanan. Ulitin ko, kasalanan ko, kasalanan nyo, kasalanan ng mundong ito. So ngayon, sa ganung pagkaunawa, hindi ko pwedeng sabihin ngayon na hindi ako pwedeng mag-suffer. Yun yung una. Kung nauunawaan kong nagkakasala sila, at makasalanan ng mundong ito, hindi ko pwedeng sabihin na hindi ako pwedeng mag-suffer. Kasi pwede ako mag-suffer sa sarili kong kagagawan, pwede ako mag-suffer sa kagagawan niyo, at pwede tayo mag-suffer sa kagagawan ng mundong ito. Hindi natin siya maalis. Pero ang kagandahan po, nung pagkaunawa natin doon, ay hindi ko lang tinatanggap na ako yung nagsasuffer, kundi dapat nauunawaan ko ngayon yung mga bagay na nararanasan ko through suffering. At sa pagtuturo po ni Pedro, may dalawa po siyang pinaunawang mga bagay. Una po, doon sa ating suffering na kailangan kong tanggapin, pinapakita po nun yung pagiging merciful ng ating Diyos. So kahapon po ay kausap ko po yung aking tito. So medyo nakakalungkot, recorded. Di naman niya po makikita. Nalungkot po ako sa sinabi niya, even nandun po siya sa Roman Catholic, is nandun siya sa point na kanyang sinabi na nawawalan na ako ng pananampalataya. And in our conversation kagabi ay hindi siya nandun pa sa atheism, but nandun na siya sa point ng practical atheism. So medyo nakakalungkot po yon. At ang kanya pong sinasabi ay, tanong niya lang, bakit about suffering, mga bagay-bagay nangyari, bakit God allowed that, blah, 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 blah. Ba't hinahayaan niya mangyari yung mga bagay na yan? And then, ang question ay, ang Diyos ba'y nagpaparusa? Nagpaparusa na ba siya? In reality, yes. Everything na nangyayari na sa atin is way na po ni God to judge us, to judge the world. Pero, ang kanya pong ginagawa is not directly, but generally. Ibig sabihin, naunawaan natin na even ako'y makasalanan, kayo'y makasalanan, mo din makasalanan, He is merciful, hindi to judge you,
o punish you directly, but generally. Ibig sabihin, kung ano yung nararapat dapat sa'yo, na ito yung degree, hindi niya ibinibigay sa iyo. Hindi natin nararanasan yung pinakapantay nung dapat nating maranasang suffering dahil sa kasalanan ginawa natin. Yun yung una. Yung pangalawa ay yung kanyang pagiging gracious. Na ngayon, yung pain at suffering na nararanasan ng tao ay sinasabi niya na hindi naman talaga na siya parusa para sa inyo. Hindi naman kayo pinarurusahan ng Diyos dahil makasalanan kayo, makasalanan yung mga tao sa paligid nyo, at makasalanan yung mundo. Kundi ito'y instrumento na ng Diyos. Ito'y bahagi na ng inyong kaligtasan na kung saan sinasangtified na kayo ng Diyos sa pamagitan ng mga bagay na nararanasan nyo. At sa ganung pagkaunawa na yung sufferings kong nararanasan ay nagpapakita ng pagiging merciful ni God, not only merciful na hindi niya binibigay yung nararapat sa akin na bigat ng aking pain and suffering, kundi nandun pa sa idea na binago niya pa ngayon yung magiging tendency sa akin nung suffering, kundi ito ngayon ay nagiging beneficial sa akin. He is gracious na ito'y para mas mapabuti ako upang mas dalhin ako dun sa kaligtasan na dadali niya sa akin, which is yung aking sanctification. Makakapamuhay ako sa kaaliwan kasi nauunawaan ko na yung mga bagay na nararanasan ko. Mga minamahal na kapatid, maaring malinaw sa atin na this is the gospel, dapat ako maaliw dito. Pero hanggang hindi natin nauunawaan yung bigat ng ating kasalanan at yung bigat ng ating misery at kung paano naging merciful at gracious si God through the sin and our misery, hindi po talaga tayo maaaliw doon sa mga bagay-bagay na ating nararasan, especially through the gospel. Pangalawa po, pagkatapos ko maunawaan yung atin pong suffering, ay kailangan dito maunawaan yung grace ng ating Panginoon. So binanggit ko na po kanina na yun pong degree ng tinanggap natin ay natin pwedeng ikumpara doon sa bagay na tinatanggap natin ngayon. At kung titingnan po natin yung pain and yung suffering, yung sin at yung misery na ating dapat maranasan, yung bigat nun, kailangan natin maunawaan na hindi yung parang instant lang na parang, okay, wala na yung pain and suffering na yan. Mamagikin ko na lang. Nauunawaan natin yung bigat ng mga bagay na nangyari roon para tayo ngayon ay maalis doon sa sin and misery na ating maranasan. At ito po yung good news. Ito yung gospel na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na naparito in flesh. Kasi yung dapat mong gawin, hindi mo kayang gawin, at dahil hindi mo kayang gawin, mahihirapan ka at mahihirapan ka at mahihirapan ka sa buhay na ito. At pagkatapos pa ng buhay na ito, pahihirapan ka pa after mo sa buhay na ito. Kasi hindi mo kayang gawin yung dapat mong gawin. But the good news is this. Gaano yung kabigat? The second person of Trinity, bumaba with flesh para yung work na dapat mong gawin, siya ang gagawa at mailapat yon sa iyo. That is sa mga in-interview. Yun yung tinatawag po nating active righteousness. May gumawa para sa atin. Pero alam natin, hindi lang active righteousness. May sinabi dun sa review na ginawa si Pastor Lance, merong passive obedience o yung passive righteousness. Hindi lang siya namuhay dito para gawin yung mga bagay-bagay. Nauunawaan din natin na meron siyang binayaran.
meron siyang pagpapakababang ginawa doon sa kanyang pagiging tao na nagpailalim siya sa law na siya mismo ang gumawa at siya mismo ang sumunod para makuha nga natin yung active righteousness. Pero alam din natin na meron siyang binayaran. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. At kanina po, na meron po tayong profession of faith, atin pong sinabi ulit yung Apostles' Creed. Wala po kasi itong line na ito doon sa Nicene Creed. Sa Apostles' Creed, nandun po yon. Yung line na, He descended into hell. Hindi ko po alam kung malinaw sa inyo, pero dapat malinaw na sa inyo yung mga bagay na yon. Hindi siya pumuntang impyerno, nagkakaintindihan na tayo doon. Kung paano itinuro sa katekismo, pinaunawa sa atin na yung impyerno, ulitin ko po, yung impyerno na dapat mong maranasan, naranasan ni Kristo para hindi mo na maranasan pa. At isinulat yung katekismo para maunawa, yun yung maging comfort natin. Na hindi lang tayo sa punto na okay, may ginawa siya para sa akin, yun lang yun. Pero kapag nauunawaan ko na yung sin and misery, na ito ay impyerno, at para maalis ako rito, merong umako nung impyerno na yon, it should be give us comfort. Kapatid, kung hindi ka naaaliw dun sa reality ng iyong kaligtasan, isang bagay ang sasabihin ko, sasampalin na kita ng katotohanan. Hindi mo nauunawaan yung tunay mong kalagayan bago ka humantong sa kaligtasan. Hindi mo nauunawaan yung bigat ng kasalanan at ng suffering na dapat maranasan, at hindi mo nauunawaan yung ginawa ng Diyos para maalis ka dyan. At pagkatapos po, ngayon nauunawaan ko na yung pangatlong respond. Kailangan ko na humantong sa pagpapasalamat. Mga minamahal na kapatid, ang isang tao pong di nagpapasalamat ay isang taong sa kanyang kaisipan, wala siyang dapat ipagpasalamat. I deserve. Kung meron man ako tinanggap, deserve ko yon. Naalala ko po na isang kwento sa akin ng isang kaibigan from dati ko pong pinanggalingan, ay meron daw pong mga nangangalakal. Alam niyo po yung nangangalakal? Yung nagbebenta, yung mga kumukuha ng mga bote, dyaryo, bakal. So, meron daw pong isang lalaki na pumunta roon sa kanyang bahay, dahil siya po ay nagko-collect ng bote, dyaryo at bakal. So, hindi naman niya po kinokollect para magbenta. Dahil meron silang mga ginagamit na bote na i-stock doon, nagbabasa siya ng dyaryo, na i-stock doon, at yung iba pang mga metal na ano. Nung nakita niya po yung nagkakalakal, tinawag niya. At binigay niya po yung kalakal. At nalungkot po siya sa respond po nung lalaki. Ang sagot po nung lalaki, after niya po ibigay yung lahat na kanya na-collect, ang sabi po nung lalaki, ito, wala na po ba? Wala po siyang thank you. So, i-expect, kung tinignan po natin yung scenario yon, yung taong binigyan ay i-expect na dapat siyang bigyan. Kaya ang kanyang respond ay, wala na bang iba? Pero tayo po, nauunawaan natin na wala tayong deserve mula sa Diyos. Kung meron man tayong deserve mula sa Diyos, yung parusa niya para sa atin. Pero naunawaan natin, hindi niya binigay yon, may iba siyang binigay. Kaya naman dapat nandun sa atin yung pagpapasalamat. At yung isang tao na nagpapasalamat,
Ano man yung kanyang sitwasyon at kalagayan, ito yung tao na nakakapamuhay sa tinatawag nating kaaliwan mula sa Diyos. Ulitin ko po kahit nauunawaan mo yung mga bagay na yan, nauunawaan mo yung bigat ng kasalanan mo, yung degree ng ginawa ng Diyos, pero hanggang hindi ka humahantong sa pagpapasalamat, hindi ka maaaliw. Kasi meron ka pang hinahanap na dapat ibigay ng Diyos sa akin para maaliw ako. Ibig sabihin, Panginoon, hindi pa sapat yung mga bagay na meron pa. At kung sakaling ibibigay mo yan sa akin ngayon, baka sakali magpasalamat na ako sa iyo. Kaya po magandang bagay sa oras pong ito. New Year naman Balikan natin ang ating mga buhay. Tignan natin from the past 2025. Pare-paras naman po tayo nakaranas ng pain and suffering I think, di ako magiging mapangusga. Pare-paras naman tayo siguro bumalik through the gospel. But the question, pagbalik ko sa gospel, do I respond in thanksgiving? Nagpasalamat ba ako? O after kung tignan yon, nagpray ulit ako, Panginoon, bigay mo nga sa akin to, baka sakali maaliw ako. After na inireflect ko yon, ang respond mo, Panginoon, eto Panginoon gusto ko. May sakit ako, pagalingin mo ako. Wala kang masama doon. May pangarap ako, ibigay mo sa akin to. Panginoon, ito. Wala pong masama. We know that God can give. But He give na yung lahat. At ang kailangan nating respond is magpasalamat. At ang proper way ng pagpapasalamat, I think nasabi ko na po ito nung last catechetical preaching nung last 2025. Pero ulitin ko ulit, tuturuan ko ulit kayo magpasalamat. Ang isang tao na tunay na nagpapasalamat ay ginagawa kung ano o binibigay yung bagay na gusto nung kanyang pinasasalamatan. Wala pong pagpapasalamat kung ang gagawin ko ay yung bagay na gusto ko. Kasi ang pagpapasalamat is to please yung aking bibigyan thanksgiving, yung gusto niya. At hindi yung gusto ko. At ngayon, sinasabi sa atin, ang gusto ng ating Diyos ay patuloy tayong dumepende sa Kanya. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating kalagayan, at ang refleksyon ng ating pagdepende ay hindi yung umaalis ako dito, gagawa ako nito, kundi hinahayaan kong kumilos ang Diyos sa buhay ko ayon sa Kanyang kalooban sa akin. At ngayon, dun sa mga bagay na wala akong kontrol, hinahayaan ko ang Diyos. Pero dun sa mga bagay na inutos niya na kaya kong gawin, may kontrol ako, yun naman ang gagawin ko. At yun po yung pagpapasalamat natin sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa oras pong ito ay nawa atin pong nakita ng ating mga sarili. Na habang atin pong napakinggan ang kanyang mga salita na itinuro sa atin ni Pedro at patuloy pinapatibay sa atin ng katekismo na tinuturo nga sa atin, meron lang tayong nag-iisang kaaliwan. Ang isang mananampalataya ay meron lamang isang kaaliwan. Ang isang tao na outside doon at finding comfort outside doon, may unang magandang tanong sa'yo. At kailangan mo munang i-deal yun. Pero sa atin ngayon, na nauunawa natin na meron tayong isang comfort, kailangan palagi natin ipukpok yun sa ating isipan, itago sa ating kalooban, upang makapamuhay tayo sa kaaliwang yun. At ang pagpapakita nun ay yung buhay natin na nagpapasalamat sa Diyos. Yun lamang po sa umaga pong ito at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba at pinapasalamatan. Salamat po Ama dahil
patuloy mo kami tinatawag sa katotohanan. Aming Ama, kung nakita po namin na sa oras pong ito, na ang kaaliwan po namin ay labas at hindi namin hinahanap mula sa isang tunay na katotohanan na ang kaaliwan namin sa aming kaligtasan, patawarin mo po kami. At salamat po dahil hindi mo kami hinayaan na manatili roon, na maging kawawa, na takpan lang ng takpan yung amin pong paghihirap nararanasan, pero mas lalo kami nasasaktan at nahihirapan. Salamat dahil itinuro mo sa amin na sa iyo lamang yon. Kaya naman po, Ama, patuloy na sa taong ito, hindi ulit namin alam yung mga bagay-bagay na mangyari, hindi namin kontrol, pero kami magtitiwala sa iyo. Dahil ang pagtitiwala po namin ay nakatayo sa katotohanan ng aming kaligtasan. Kaya naman po, malinaw sa amin ngayon yung isang tunay at tiyak na katotohanan. Lahat ng mangyayari sa amin ay nagpapakita na yung kabutihan. Kasi lahat na nangyayari sa amin ay yung pagtatiglig-taghi, pagsasama-samahin upang daling kami sa aming kaligtasan. Kaya naman po, Ama, tulungan niyo ngayon kami na tumugon dito na aming pagpapasalamat. Maraming pong salamat. Ito po aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen.